Paano kung sabihin ko sa'yo na may isang simpleng natural na pagkain na nandyan lang sa kusina mo? Isang pagkaing pwedeng makatulong. Ibalik ang sigla mo, ang gana mo, at pati ang kumpiyansa mo sa kama. Walang pills, walang komplikadong treatment, kundi isang maliit pero araw-araw na habit na kayang gisinging muli yung lalaking dating dama mo sa sarili mo. Ako, si Dr. Amelia Hayes, isang urologist na mahigit 20 taon nang tumutulong sa mga lalaking higit 50 taong gulang para maibalik ang kanilang sigla. At ngayon, gusto kong ibahagi sa iyo ang isang bagay na talagang makapangyarihan. Isang bagay na gawa na mismo ng kalikasan para suportahan ang hormones mo, ang daloy ng dugo mo, at ang stamina mo. Kasi eto ang totoo, hindi sira ang katawan mo. Kailangan lang nito ng tamang mga signal, yung nutrients at enzymes na dati nang nagsasabi sa sistema mo na gumana tulad ng isang lalaking nasa prime years niya. Habang tumatanda tayo, tumitigas ang mga blood vessel, bumababa ang hormones, at yung mga selulang dating nagpo-produce ng nitric oxide, yung mahalagang molecule na ginagawa ang posible ang pagtayo, unti-unting tumatahimik. Pero paano kung pwede pala itong buhayin muli? Gamit lang ang simpleng kinakain mo tuwing umaga. Ang topic natin no ngayon, baka magulat ka. Kasi ang pag-uusapan natin ay isang simpleng sangkap, isang pagkaing araw-araw nating nakikita, pero madalas hindi natin pinapansin. Pero ngayon, pinapatunayan ng modernong siyensya na kaya nitong suportahan ang circulation, hormone production, at performance. Itlog. Oo, itlog. Pero hindi lang basta kumain ng itlog at bahala na. I-explore natin kung paano ito gumagana sa katawan, anong kombinasyon ang nagpapalakas talaga sa performance, at ang isang malaking pagkakamaling ginagawa ng maraming lalaki na tahimik na sumisira sa dapat sanay resulta nila. Samahan mo pa ko hanggang dulo dahil ang pinakamahalagang sikreto, hindi mismo nasa itlog. Nasa paraan kung paano mo ito ginagamit, kung kailan mo ito kinakain, at kung ano ang isinasabay mo rito. Pagkatapos ng video na to, malinaw mong maiintindihan kung paano mo muling mabubuo ang enerhiya mo mula sa loob. Natural, ligtas at epektibo. Kaya tara, simulan natin. Kung magiging tapat tayo, bawat lalaking lampas 60 ramdam yan. Yung mabagal, tahimik na pagbaba ng lakas. Mas bihira kang nagigising na may morning energy. Nawawala ang drive. Mas matagal kang nakakabawi pagkatapos ng intimacy. At minsan napapaisip ka, ganito na lang ba talaga pag tumatanda? O may mas malalim bang nangyayari sa loob ng katawan mo? Ito ang totoo, hindi mo lang iniisip. Ang performance ng isang lalaki nakaasa sa 3 malalakas na sistema at bawat isa humihina habang tumatanda tayo. Una, circulation. Para itong hydraulic system, pressure at daloy ng dugo ang lahat. Kapag malinis, malambot, at puno ng nitric oxide ang arteries mo, mabilis at malakas ang pagdaloy ng dugo papunta sa pinakasensitibong bahagi ng katawan mo. Pero kapag may inflammation, mataas ang kolesterol, o puro upo ang lifestyle, tumitigas ang mga arteries. Hindi naaabot ng dugo ang full strength. Hindi nawawala ang pagnanasa. Ang nawawala ay ang daloy ng dugo. Pangalawa, hormones. Pagkatapos ng 40, natural na bumababa ang testosterone ng halos 1% bawat taon. Pagdating ng 60, malaki na yan. At ang testosterone, hindi lang tungkol sa libido. Nandyan ang energy, muscle tone, mood, at confidence. Kapag mababa, andyan ang pagod, iritabilidad, at minsan pati mild depression. Para kang mas matanda kaysa sa totoong edad mo. Pangatlo, nerve signaling. Yung mga ugat mo ang nagdadala ng mensahe mula utak papunta sa katawan, mula desire papuntang action. Pero kapag kulang ka sa B vitamins, magnesium, or healthy fats, bumabagal ang firing ng nerves. Pwede kang makaramdam ng desire sa isip, pero hindi agad sumusunod ang katawan. At ito yung hindi alam ng karamihan. Magkakakonekta ang lahat ng sistemang yan.
Kapag bumaba ang blood flow, bumababa ang hormones. Kapag bumaba ang hormones, lalong humihina ang circulation, pababa ng pababa ang cycle kung hindi mo ito pipigilan. At dito papasok ang pagkain. Oo, simpleng pero makapangyarihang nutrisyon. May ilang natural na pagkain na parang switch starter. Pinapakain nila ang vascular cells. Pinapataas ang nitric oxide. Tinutulungan ang testes gumawa ng testosterone at muling pinapaalab ang nerve signals mo. Isa sa pinakamagandang halimbawa, ang itlog. Pero bago tayo tumalon diretso doon, pag-usapan muna natin ang siyensya. Dahil hindi lang ito basta lumang paniniwala. Modernong research na mismo ang nagpakita kung paano direktang naaapektuhan ng nutrients sa itlog ang circulation at hormone balance mo. At kapag naintindihan mo kung bakit, hindi mo natitingnan ang almusal mo sa parehong paraan. Kapag karamihan ng tao tumingin sa itlog, nakikita lang nila ay pang-almusal. Pero bilang isang doktor, kapag tinitingnan ko ang itlog, nakikita ko ang isang biochemical powerhouse. Isang perpektong pakete ng lahat ng kailangan ng katawan ng lalaki para gumana ng maayos, physically, hormonally, at sexually. I-breakdown natin yan. Sa loob ng isang buong itlog, may higit 6 na gramo ng high-quality protein. Ito yung uri ng proteinang ginagamit ng katawan mo para mag-repair ng tissue, mag-build ng muscle, at gumawa ng hormones. Tama yon? Ang mga hormones tulad ng testosterone ay ginagawa mula sa proteins at fats. Kapag wala ang mga iyan, hindi kayang i-produce ng katawan mo ang nagbibigay sa'yo ng energy at desire. Ngayon, pag-usapan natin ang zinc, isa sa pinakamahalagang mineral para sa kalalakihan. Ang zinc ang parang spark plug ng testosterone production, kapos sa zinc, kapos din sa testosterone. Sa mga pag-aaral na inilathala sa Journal of Nutrition, nakita na ang mga lalaking binawasan ng zinc sa diet ay bumagsak ang testosterone levels. May solid dose ng zinc sa egg yolks, hindi kasing taas ng oysters. Pero mas madali itong kainin araw-araw. Sunod naman ang selenium, isa pang kritikal na nutrient na nasa itlog. Ang selenium ay parang antioxidant ng reproductive system mo. Pinoprotektahan nito ang sperm at testicular tissue mula sa oxidative stress. Ang mga lalaking mababa ang selenium, kadalasan nakakaranas ng mababang sperm motility at reduced vitality. At kumusta naman ang vitamin D? Yung kilala bilang sunshine vitamin, tinutulungan nitong i-regulate ang testosterone at sinusuportahan ang endothelial function. Ibig sabihin, pinapanatiling flexible at responsive ang blood vessels. Isa ang egg yolks sa iilan lang na natural foods na talagang may vitamin D. Pero hindi pa tayo tapos. Nagdadala rin ang itlog ng B-complex vitamins, lalo na B6 at B12, na nagbibigay puwersa sa nervous system mo. Sila ang tumutulong magpadala ng essential arousal signals mula utak papunta sa katawan. Kapag kulang ka sa B vitamins, bumabagal ang signals na yan. Kaya may desire ka mentally, pero hindi agad sumusunod ang katawan. At ito ang malaking bagay na hindi pinapansin ng karamihan, kolesterol. Tinuruan tayong katakutan ito. Pero ang totoo, kailangan ng katawan mo ang kolesterol para makagawa ng testosterone. Bawat molecule ng testosterone nagsisimula sa kolesterol. Kaya yung mga lalaking nagpuputol ng todo ng dietary fat o puro egg whites lang ang kinakain, madalas bumababa ang libido. Tinanggal nila ang raw material na kailangan ng katawan para gumawa ng hormones. Sa madaling salita, yung golden yolk, yung parte na madalas tinatapon ng ibang tao, doon mismo nakatago ang magic. Nandoon ang nutrients na nagpapakain sa hormone factories mo. Kaya hindi kalaban ng itlog. Isa itong natural hormone support food kapag tama ang paggamit. Pero paano nga ba isinasalin ang lahat ng siyensyang to sa totoong resulta? Mas magandang function, mas mataas na energy, at mas matibay na confidence. Tingnan natin kung ano ang ipinapakita ng research at real-world data. Ngayon, paghiwalayin natin ang myth sa fact.
Siguro narinig mo na ang mga sabi-sabing nakakataas ng testosterone ang itlog o ang raw eggs daw ay lunas sa ED. Pero ano bang sinasabi ng totoong research? Tingnan natin ang ebidensya. Una, kinumpirma na ng mga siyentipiko na ang zinc, isa sa pangunahing nutrients ng itlog, ay direktang konektado sa male hormone health. Sa isang controlled study mula sa Wayne State University, ang mga lalaking sadyang binawasan ng zinc sa diet ay bumagsak ang testosterone ng halos 75% sa loob lang ng 20 linggo. At nang bigyan ulit sila ng zinc, tumaas ng husto ang testosterone levels nila. Hindi yan kwentong barbero, biochemistry iyan. Sunod ang vitamin D na nasa egg yolks. Sa isang clinical trial sa Hormone and Metabolic Research, sinubaybayan ang mga lalaking mababa ang testosterone sa loob ng isang buong taon. Yung mga uminom ng vitamin D araw-araw ay tumaas ng malaki ang testosterone kumpara sa placebo group. Ibig sabihin, ang umaga mong itlog ay pwedeng maging bahagi ng hormone support plan mo, lalo na kung bihira kang maarawan. At paano naman yung takot na masama ang itlog para sa puso? Sa mga bagong pag-aaral mula sa Cleveland Clinic at Harvard School of Public Health, lumabas na ang moderate egg consumption, mga 4 hanggang 6 per week, hindi nagpapataas ng heart disease risk sa healthy individuals. Sa katunayan, may ilang datos na nagpapakitang nakakatulong pa nga ang itlog pataasin ang HDL, ang good cholesterol, na nagpoprotekta sa arteries at sumusuporta sa blood flow. Ngayon, kaya ba ng itlog na mag-isa lang ayusin ang erectile dysfunction? Hindi. Gusto kong malinaw? Yan. Walang pagkaing instant na nagbabalik ng taon-taong vascular damage or hormonal decline. Pero nagbibigay ang itlog ng foundational nutrients na kailangan ng katawan para magsimulang mag-repair. Isipin mo itong parang fuel ng internal engine mo. Kung ang testosterone production mo ay parang factory, ang itlog ang raw materials. Kung ang blood vessels mo ay parang pipes, itlog ang tumutulong, panatilihing flexible at matibay ang mga ito. At kung ang nerves mo ay communication lines, itlog ang nagpapakain sa insulation na nagpapabilis ng pag-transmit ng mensahe. Mayroon pang isang maliit na pilot study na tumingin sa fertilized egg extract. Sa madaling salita, concentrated egg nutrients. At nakita nilang tumaas ang sexual desire at stamina ng mga lalaki. Hindi pa ito final o tiyak. Pero nakakaintriga itong senyales na ang inilagay ng kalikasan sa loob ng isang itlog ay hindi basta random. Parang talagang ginawa ito para sa renewal ng katawan. Kaya oo, sinusuportahan ng siyensya ang ideya na pwedeng makatulong ang itlog sa male performance, hindi bilang milagro, pero bilang pundasyon. At kapag pinagsama mo ito sa mga pagkaing nagpapaganda ng circulation at tamang timing, nagiging mas makapangyarihan ang pundasyong iyon. Ngayon, pag-usapan natin kung paano eksaktong gamitin ang itlog ng ligtas at epektibo. Yung tamang paraan, yung matalino, yung modern. Dito nagsasalubong ang science at totoong buhay. Dahil ang malaman na ang itlog ay nakakatulong sa hormones at blood flow ay isang bagay. Pero ang malaman kung paano ito gamitin ng tama, yan ang nagtatakda kung magkakaroon ka ng resulta o puro pangako lang. Kaya gawin natin itong praktikal. Una, magsimula palagi sa quality. Pumili ng malinis, sariwa, at kung pwede ay free-range or pasture-raised na itlog. Bakit? Dahil ipinapakita ng mga pag-aaral na mas mataas ang vitamin D, omega-3 fats, at antioxidants ng mga itlog na yon kaysa sa mga galing sa factory farms. Malaking tulong ang mga nutrients na yan sa circulation at inflammation. Sunod, kainin ang buong itlog, hindi lang puti. Ang golden yolk ang best friend ng testosterone mo. Nandoon ang zinc, vitamin D, at cholesterol, mga batayang sangkap ng hormones. Oo, may protein sa egg whites, pero wala doon ang kailangan ng endocrine system mo para gumana ng maayos.
Ngayon, pag-usapan natin ang quantity. Hindi mo kailangan ng 1 dozen ng itlog kada araw. Para sa karamihan ng healthy men, 4 hanggang 6 na itlog per week ang ideal. Sapat na yon para bigyan ng tamang nutrients ang katawan mo nang hindi nagpapataas ng sobra ng kolesterol. Kung mayroon ka ng heart issues, high cholesterol, o diabetes, kumonsulta muna sa doktor. Ang moderation at medical guidance ay mahalaga. Cooking method, importante rin yan. Raw eggs ay delikado. Pwede itong may bakterya tulad ng salmonella at ang protein sa raw egg whites ay kumakabit sa biotin at pinapahirapan ang absorption nito. Kaya iwasan ang Rocky style. Ang boiled, poached, o lightly scrambled eggs ang mas maganda dahil napananatili nito ang nutrients at mas ligtas. Iwasan ang deep frying o pagluluto sa sobrang mantika dahil nababawasan ang health benefits. At timing, oo, may epekto rin. Kapag kumain ka ng itlog sa umaga, pinapakain mo ang testosterone production mo para sa buong araw. Sa umaga, pinakamataas ang hormone synthesis at ang pagbibigay ng high-quality fats at protein ng unang kain mo ay parang go signal sa endocrine system mo. Ngayon, isang pro tip na madalas hindi alam ng mga lalaki. Pagsamahin ng itlog sa nitric oxide-friendly foods, spinach, beets, garlic, o kahit konting lemon. Ang synergy na yan nagpapalakas ng blood flow at sinusuportahan ang arteries mula sa dalawang panig, nutrition plus circulation. At syempre, hydration. Huwag kalimutan. Kapag dehydrated ka, bumababa ang blood volume at humihina ang erection. Uminom ng sapat na tubig, pero hindi puro plain water. Ang kaunting sea salt o konting citrus ay nakakatulong magbalance ng electrolytes na tumutulong sa blood pressure at blood flow. Panghuli, consistency. Hindi mahalaga kung ano ang kinakain mo minsan. Ang totoong nagbabago sa biology mo ay kung ano ang kinakain mo linggo-linggo. Long game ito. Tumutugon ang hormones mo sa pattern, hindi sa one-time fixes. Ngayon na alam mo kung paano gamitin ang itlog ng ligtas, dalhin natin ito sa susunod na antas. Ipapakita ko sa iyo ang 3 makapangyarihang egg-based natural combinations na tahimik na ginagamit ng maraming lalaking lampas 60 para paandarin muli ang kanilang enerhiya at confidence. Alright, gentlemen, ngayong naiintindihan mo na kung paano gumagana ang itlog sa loob ng katawan mo, pag-usapan naman natin kung paano ito i-combine sa iba pang natural na sangkap para mas lalo pang maging epektibo. Ito ay mga tradisyonal na kombinasyon na may modernong logic, simple, safe, at nakakagulat na makapangyarihan. Tinatawag ko itong 3 itlog na ritual. Ang bawat isa ay tumatarget sa iba't ibang aspeto ng male vitality, blood flow, stamina, at hormone strength. Ritual number 1, ang energy elixir, egg plus honey. Classic ito, at may magandang dahilan kung bakit. Ang honey ay may natural sugars, enzymes, at antioxidants na nagbibigay sa cells mo ng mabilis na enerhiya nang hindi bumabagsak agad. Kapag hinalo mo ito sa protein at fat mula sa itlog, nagkakaroon ka ng sustained energy at stable blood sugar. Pareho mahalaga para sa endurance at testosterone balance. Ganito ang paggawa nito. Kumuha ng isang fresh egg. Yolk lang ang gagamitin. Whisk mo hanggang maging smooth. Pagkatapos, magdagdag ng isa. Hanggang 2 teaspoon ng raw honey at haluin ng mabuti. Inumin ito bago mag-breakfast 2 hanggang 3 beses kada linggo. Mararamdaman mo talaga ang sigla sa loob ng ilang araw. Mas alerto, mas buhay. Pero tandaan, mahalaga ang kalidad. Gumamit ka ng raw organic honey, hindi yung processed na puro tamis lang. Ritual number 2, ang circulation booster, itlog plus luya. Kung gusto mo ng mas malakas na blood flow, ito ang kapartner mo. Natural na pinapataas ng luya ang nitric oxide levels, binabawasan ng inflammation, at tinutulungan ang mga ugat mong mag-relax.
para siyang natural na warm-up ng iyong circulatory system. Ganito ang paggawa. Basagin ang isang itlog. Kunin ang pula at haluin ng bahagya. Kuskusin ang isang maliit na piraso ng sariwang luya. Pigain hanggang makakuha ng halos 1 kutsarita ng katas. At ihalo ito sa egg yolk. Inumin ito sa umaga o 1 oras bago intimacy. Maraming lalaki ang nagsasabing mas mainit ang katawan, mas may enerhiya, at mas maganda ang sirkulasyon pagkalipas lang ng 1 o 2 linggo. Ganyan kalakas ang epekto ng improved blood flow. Mas maayos na tumutugon ang katawan. Ritual number 3, ang hormone shield, itlog, plus gatas plus turmeric. Ito naman ay tungkol sa longevity, pagprotekta sa hormones mo, at pagbawas ng inflammation na dumarating habang tumatanda. May curcumin ang turmeric, isang compound na kilalang lumalaban sa oxidative stress at tumutulong sa cardiovascular at reproductive health. Yung gatas, o plant-based na kapalit, nagbibigay ng dagdag na protina at tumutulong para mas ma-absorb ng katawan ang curcumin. Ganito gawin. Painitin ang 1 tasang gatas. Huwag pakuluan. Lagyan ng 1 egg yolk, 1 kutsarita ng turmeric powder, at kalahating kutsarita ng honey. Haluing mabuti hanggang maging makinis. Inumin ito sa gabi, 2 beses o 3 beses 1 linggo. Nakaka-relax, masustansya, at sinusuportahan ang overnight recovery. Perpektong nightly ritual. Ngayon, baka iniisip mo, gumagana ba talaga ang mga egg rituals na to? Ang totoo, gumagana sila kapag ikaw mismo ang consistent. Napakahalaga ng consistency. Bigyan mo ng 2 hanggang 4 na linggo ang katawan mo. Hindi ito instant miracles. Para itong metabolic signals. Sa paglipas ng panahon, mapapansin mo ang maliliit na pagbabago. Mas magandang tulog, mas mataas ang energy sa umaga, mas malakas na performance, at mas malinaw na focus. Iyan ang katawan mong tumutugon sa tamang nourishment. Pero kahit gaano pa kaganda ang nutrition, walang mangyayari kung ang lifestyle mo ay humihila pababa. Kaya sa susunod, pag-uusapan natin ang lifestyle partner habits, yung mga tunay na game changers na nagpapabilis, nagpapalakas, at nagpapahaba ng resulta ng mga ginagawa mo. Klaro tayo mga Ginoo. Walang iisang pagkain, kahit itlog pa, ang kayang ayusin ang performance mo kung ang lifestyle mo naman ay winawasak ito. Ang katawan mo ay parang ecosystem. Kapag bumagsak ang isang parte, nadadamay ang iba. Kaya kung gusto mo ng pangmatagalang resulta, kailangan mong likhain ang tamang environment para umunlad ang hormones at sirkulasyon mo. Ito ang 5 habits na gumagawa ng malaking pagkakaiba. Habit number 1, gumalaw araw-araw. Dinisenyo ang katawan para sa galaw, hindi para sa pagkakaupo buong araw. Sa tuwing naglalakad ka, nag-stretch o may binubuhat, naglalabas ang mga blood vessel mo ng nitric oxide, ang parehong compound na responsable sa matibay na erection. Kahit 20 minutong brisk walk lang, tumataas na ang circulation at testosterone mo. At ang resistance training, yan ang holy grail. Squats, push-ups, o magaan na weights 2 hanggang 3 beses 1 linggo ay pwedeng magpataas ng testosterone hanggang 20%. Para siyang natural na blue pill na pwede mong gawin kahit kailan. Habit number 2, kumain na parang taong gustong mabuhay ng maayos, hindi para lang makaraos. Ang diet mo ang hormone signaling system ng katawan. Piliin ang mga pagkaing sumusuporta sa testosterone at blood flow. Itlog, olive oil, avocado, isda, nuts, at greens tulad ng spinach or kale. Bawasan ang processed sugar, refined carbs, at seed oils. Nakaka-inflame ang mga ito sa arteries at hinaharangan ang nitric oxide production. Isang simpleng rule, kung hindi pa yan umiiral 100 taon na ang nakalipas, malamang hindi kailangan ng katawan mo. Habit number 3, matulog parang gamot. Dahil gamot talaga ito. Karamihan sa kalalakihan, hindi alam kung gaano kalakas ang epekto ng tulog sa testosterone. 1 linggo lang ng pangit na tulog,
pwedeng bumaba ang testosterone mo ng 10 hanggang 15%. Targetin ang 7 hanggang 8 oras. Matulog bago maghating gabi. Panatilihing malamig at madilim ang kwarto. Doon gumagawa ang katawan ng pinakamaraming growth hormone at testosterone. Habit number 4, i-manage ang stress, protektahan ang hormones mo. Ang chronic stress, binabahan nito ang katawan mo ng cortisol at iyan ang kaaway ng testosterone. Kapag tumataas ang cortisol, bumababa ang libido at performance mo. Hindi mo kayang iwasan ang stress, pero kaya mo itong kontrolin. Huminga ng malalim. Maglakad-lakad sa labas kahit sandali. Iwasan ng screens ng hindi bababa sa 30 minuto bago matulog. Magugulat ka kung gaano kabilis magiging mas kalmado at mas malakas ang pakiramdam mo sa loob lang ng ilang araw. Habit number 5, i-check ang engine mo ng regular. At ang tinutukoy kong engine ay ang kalusugan mo. Kapag lampas ka na sa 50, ipasuri mo ang testosterone, blood sugar, at cholesterol 2 beses sa isang taon. Minsan, ang mababang performance ay hindi dahil tumatanda ka. Madalas ito ay maagang senyales ng diabetes or cardiovascular disease. Kapag mas maaga itong nadidetect, mas madali itong baligtarin. Tandaan, ang erectile health ay vascular health. Kapag malakas ang blood flow mo sa ibaba, malakas din yan sa buong katawan. Kapag pinagsama mo ang 5 habits na to kasama ng mga egg rituals mo, makakabuo ka ng lifestyle na natural na nagpapataas ng testosterone, nagpapaganda ng circulation, at nagpapanatiling buhay ang iyong confidence nang hindi umaasa sa pills or shortcuts. Pero hindi pa tayo tapos. Dahil yung pinakamahalagang sikreto, yung talagang nagtatangi sa mga lalaking binabago ang buhay nila mula sa mga simpleng nanonood lang, ay paparating na. Hindi lang ito tungkol sa kinakain mo o kung paano ka gumagalaw. Mas malalim pa rito. Manatili ka lang. Sa final part, ibabahagi ko ang mindset at habit framework na ginagawang pangmatagalan ang lahat ng pinag-usapan natin. Narito ang katotohanang bihirang marinig ng karamihan sa mga lalaki. Hindi ang itlog ang solusyon, hindi supplements, hindi rin ang perpektong workout. Ang tunay na sagot ay consistency. Maliit na araw-araw na kilos na nagsasabing, buhay pa ako, kasali pa ako sa laban. Dahil ang katawan mo nakikinig sa inuulit-ulit mong ginagawa, hindi sa mga salita, hindi sa mga pangako, kundi sa aksyon. Kapag nagsisimula ka ng bigyan ito ng tamang nutrients, tulad ng whole eggs na may zinc, vitamin D, at healthy fats, kapag gumagalaw ka araw-araw, kahit paglalakad lang pagkatapos kumain, kapag mahimbing ang tulog mo, kalmado ang paghinga mo, at nababawasan ang sugar at alcohol, hindi mo lang tinatamaan ang sintomas. Nagpapadala ka ng mensahe. Isang mensaheng nagsasabing, magsimulang gumawa ulit ng testosterone, ayusin ang circulation, buksan ulit ang ilaw. Iyan ang sikreto. Hindi nakalimutan ng katawan mo kung paano mag-perform. Tumigil lang itong makatanggap ng tamang signal. At sa tuwing kumakain ka ng tama, gumagalaw ng tama, nagpapahinga ng tama, nire-rewrite mo ang mensaheng yon. Hindi mahalaga kung 40 ka na, 60, or 75. Kaya mo pa ring mag-build ng bagong lakas, bagong enerhiya, bagong intimacy. Paulit-ulit ko na itong nakita sa mga pasyente ko. Mga lalaking akala nila, tapos na sila. Mga lalaking sumuko na sa sex, sa confidence, sa vitality. Pagkalipas ng ilang linggo, may naramdaman silang pagbabago. Mas mataas ang energy sa umaga, mas may motivation, mas magandang circulation, mas malalim ang connection sa partners nila. At nagsimula lang ito sa isang maliit na desisyon na kumilos. Kaya ito ang challenge ko para sa'yo. Pumili ka ng isa sa egg rituals na napag-usapan natin. Honey, ginger, or turmeric. Gawin mo ito 3 beses sa isang linggo. Igala mo ang katawan mo araw-araw, kahit 15 minuto lang. Ikat mo ang isang bad habit na alam mong humaharang sa progreso mo at bigyan mo ito ng 30 araw. Pagkatapos,
Bumalik ka sa video na ito at sabihin mo sa akin kung ano ang nagbago. Bumalik ba ang energy mo? Lumakas ba ang confidence mo? Napansin ba ng partner mo? Gusto kong marinig ang kwento mo dahil ang progreso mo ay maaaring maging inspirasyon sa ibang lalaking nanonood ngayon na pakiramdam ay hopeless sila. At tandaan, kung may mga tanong ka tungkol sa kalusugan mo, iwan mo lang sa comments. Binabasa ko, yan ng personal dahil ang channel na ito hindi lang tungkol sa impormasyon. Tungkol ito sa transformation. Kaya huwag mong ipagpaliban pa ang bukas. Ang comeback mo, nagsisimula ngayon. Isang itlog, isang desisyon, isang panibagong simula. Ako si Dr. Amelia Hayes at magkikita ulit tayo sa susunod.